Mr. Taguba, I can feel your agony, and if the owner of that shipment is listening to you, would you like to give a message to him? Kahit hindi natin alam kung sino ang may-ari niyan to this day, you lost already 6 years of your life. You're so young. You haven't lived your life to the fullest, and yet you are in that situation. Napakahirap po talaga. Kasi tingin ng mga tao sa akin. Tinutulto po. Nung unang punta ko sa RGC, tinanong ko sa akin ng mga gumagawa nun dun. Kung pwede ba ako mag-supply sa tulog. Sabi ko, wala po talaga ako kinulaman sa. Ang hirap mo. But sa ano, ginawa ko talaga eh. Ang hirap po talaga. Meron man akong kasalanan. Yun po yung sa Tara system. Totoo ano, itong lahat yun. Nagsabi po ako sa simula po lang sa hearing. Nag-cooperate pa ako. Nag-request pa ako ng executive session. Binigyan pa ako ng Sergeant at Arms. Yung mga nilabas si Senator Lacson yun, hindi ko yung wala na Senator Lacson eh. Sarili ng investigasyon yun eh. Mga nilabas ng tool chart. Yun lang naman ang kasalanan ko. Hindi kasuhan nila ako pukul doon. Pero hindi ako ilan man nagkaroon ng kahit anong kaso tungkol sa bribery. Kahit perjury nga lang, hindi nila ginawa eh. Siguro dahil takot sila. Palipasa, pinag-text nila ako eh. Lahat ng text ko binigay ko sa kay Senator Lacson. Pinaforensics pa niya sa akang trami. Meron pa akong certificate doon. Pero yung Shabunik ko talaga ginawa yan. Hindi ko po gagawin niya kay ganun. Mark, you mentioned in your affidavit that you applied to become a state witness. When was this? Na-mention ko po kasi si Pulong. Dati, credible witness pa po ako eh. Para sa kanila. Bakit bago-bago pa siya na-mention? So nung na-mention ko siya sa hindi inaasang pagkakataon dahil sa Congress yun. Bata pa po ako, sabi nyo nga, hindi ko maalam i-handle yung situation na yun. So napanggit ko siya. Lahat ng pamaharas ginawa nila sa akin. Tinanggalan pa ako ni Senator Gordo ng Sergeant at Arms. Pagkatapos kong pagtuturo lahat ng mga taga-BOC na tumatanggap ng para sa akin. So parang pinabayaan na niya ako para mamatay. So nag-request ako kay Attorney Fortune na sabi na lang na mag-press conference na humingi ako ng tawad kay Vice Mayor nun na Pulong Duterte. So, pagkatapos nun, so yung parang tingin ng tao na nag-recant ako, hindi nila alam yung totoong nangyari na grabe pangharas sa amin. Pati nanay ko balak din ako patayin. So, hindi, dali after yata nun, tumawag hindi ako nagkakamali, pinontak niya si Attorney Raymond Fortune, pinontak ni Senator Lacson para pumunta sa opisina niya sa BGC. Tapos nandun kami, tinanong niya ako bakit ginawa ko yun. Sinabi ko nga dahil na puro mga death threat yung natatanggap ko. So, tapos tinanggalan pa ako sa Sergeant at Arms. Sabi niya sa akin, tutulungan niya mabalik yung
sergeant arms ko. At baka pwede din mailagay akong state witness. So naipalig yung sergeant at arms ko nun, pero yung state witness, hinaharap ni Senator Gordon. Kaya ngayon, walang nakasuhan ng customs, walang nakasuhan. Ang kinundik nila sa akin, aso itong drugs na to, na wala talaga akong kailangan. Yung mga bagay na, yung mga ebidensya, yung ginawa namin ng presentation ni Senator Lacson noon, yun yung mga taong walang kaso. Mga napromote para narinig ko kay, dito, kay Jimmy. So, ganun yung naging justice dito sa Pilipinas. Ayun, nangyari sa Is it not that